morning guys. Yan, mag-grocery kami. Pero si Jeremy hindi sasama, dapat kasama siya eh. Nag-message yung ano. Kasi this weekend meron siyang part-time. Ano yung ano mo? Breakfast. Breakfast sa BMO Center. Sa BMO Center. Mag-ano siya doon? Magbabantay? Babantay. Parang kausap mga customer. Eh, marami naman siyang alam sa mga ganun eh. Kaya sabi na nakita ng daddy niya lang yung nag-post. Pinakita sa kanya. Eh, Friday ngayon, dapat kasama siya mag-grocery. Bukas at saka Sunday ang pasok. Supposed to be niya. Eh, na-message siya kung pwede siyang pumasok for setup. So, hindi na siya sasama kasi launa eh. Anong oras na habuti kami ng tanghali na sa grocery. Kaya mo na? So, ayan. Kami lang ni Jonas. Dapat kasama rin yung girlfriend eh. Late na. Hindi na nakapunta. Eh, dalawa na lang kami ngayon. Pero at least may kasama ako kasi last time, ang hirap pag mag-isa eh. Ayun na. Dito na kami sa Superstore. Kasama ko si Boss Jonas. Pang summer na eh. Pwede mag-t-shirt. Talaga eh. Superstore. Pakwan. Mga maganda tunog eh. Sana masarap din ang loob. Tapos maraming mga naka-yellow tag. Pag ganyan ano yan, may mga on sale sila. Nakuha ka ng green onion. Dalawa. Mahal ng sili. $5. Ayan, puto na yung taas namin. Gulay pa lang. Gulay pa lang. Dami na may ng mais. Maganda siguro yung mais. Makigulo din tayo. Makipili din tayo. Tayo sa mga pasta. Bili tayo. Pang Charlie Chan. Sarap ang Charlie Chan eh. Jonas. Pamili. Wala sila nung ano eh. Puro maliliit lang. Wala yung pang 900 grams. Kuha tayong ebab. Ayan na muna. Tidbits para sa ito lang, pineapple chunks. Para sa ating sweet and sour na order. So, bili tayo ng ebab. Kasi weekend. Mag-weekend na. Halo-halo. Nako. Marami-rami to kasi may order din ako ng Saturday at saka Monday. Ayan, dahil naka 306 tayo dito pa lang sa Superstore, meron tayong free item. Hindi ko lang alam. Chair ata yung ano, camping chair ata ang libre. Parang yun na nakikita ko marami. Punta tayo sa customer service. Oo nga, ito nga yun. Bahay na kami. Dami-dami din. Buti lang may kasama ako. Dami na pamili. Pagod si Jonas eh. Ayan. Bumili kami ng bigas. Naka-sale siya pero hindi gaya pa rin ng dating sale na umabot ng 30 ngayon. Naka-ano pa rin siya. $39.99. Pwede na. Pang stock. Nabuksan na kasi yung pinaka-last na bigas eh. Yan. Ito natin mag-haul. Kasi yung pakwan. Itlog. Tapos yung karne. Yan. Laki niyan eh. Kaya buti na tayo kasama ko si Jonas. Hirap magbuhat niya kung nagkataon. So yan. Haul natin yung mga napamili ko. Yan. Mabigat eh. Tinapay.
flax and quinoa, cornstarch, tofu, spaghettini, brown sugar, mozza para sa ano, cordon bleu, ketchup, UFC, oyster sauce, butter, yogurt, lactose free pala yung nakuha ko, hindi ko na-check. Tapos, yung pang marinate, Korean, kalbi, shredded na cheese, tapos yung sausage na Johnsonville, honey garlic na flavor. Itong ham para sa cordon bleu din. Tapos, atsuete powder. Pang kare-kare. Spaghetti sauce. Tapos yung chow mein. Try kong gumawa ng ano, Hong Kong style na noodles. Tapos nori. Seaweed. Roasted seaweed. Brown rice. Tapos cream. Ano ba? Ito yung resibo natin sa Superstore. Superstore pa lang to. Tapos, ito naman sa Chalo to. Sinorder ako sweet and sour na ano, fish fillet. Dalawang order. Tapos olive oil. Mahal. Laki na minahal. Yung usual na binibili ko parang nadagdag sa prices. Pinalitan ko ng brand eh. Parang nadagdag sa kanya is $8. Sabi ko, palitan na lang. Mas mura yung sa Costco, kaya lang ayoko naman pumunta ng Costco na yun lang yung plano. Kasi pag napunta ako ng Costco, tapos yun lang ang plano bilhin, malamang masigit pa rin yung magagastos mo. So, dyan na lang ako bumili. San Marino. Dati meron sa Superstore nito, pero ngayon naubos na siguro. Hindi na ako nakakita. Tapos, ito sa Seafood City. Pandesyosa. Ada resibo. Rosquillos. Masarap yung isa yung makapal eh, kaso wala sila eh. Galletas. Egg cracker. Mas gusto ni Habi yung ganitong brand eh. Dalawa yung binili ko nun. Tapos, bizcocho. Sitaw. Yung mga gulay-gulay. Dapat pala maayos ko na muna to. Tapos yan, yung toge. Pang sushi. Sushi o kaya bibimbap. Dingdong. Ay, this dingdong. Ano pala to? Boy bawang. Kalabasa. Sa ilalim yung puset, yung hipon, magataan. Tapos salmon. Tapos yung hotdog para sa spaghetti. Ayusin ko muna to, tapusin ko mamaya. So yan, may space na uli ako. Maituloy na yung haul natin. Ito, pang Caesar salad, romaine. Red pepper. Pechay.
kamatis, sibuyas, mushroom, sibuyas na pula, pang sisig, banana. 5 peraso lang kasi mostly si Abby lang tsaka si Johnson kumakain. Green pepper, bawang, cantaloupe, cucumber, asparagus. Ito nakasale yung asparagus nila. Mura-mura, last time nabot ng magkano yan sa yan, talong, green beans, green onion, celery stalk. Eto, pag ni-order ako mga pancit or chop suey, binibili ko yung isang buo. Pero pag pang stock lang, yung ganito kinukuha ko. Ay. Tapos carrots. Jumbo carrots. Mangga. Sausawan. Ano ba ito dito? Patatas. Ni-order din sa kong kaldereta. Tapos, yung gatas ng mga bata. Puno na uli. Sky flakes. Ito yung pang butter chicken. Para easy pagka yung mga busy nights. Saglit lang yan. Dagdagan ko lang ng konti timpla kasi medyo maanghang at saka medyo may pagkamaasim yan. Kasi yan yung ebab. Pineapple slice. Dapat yung chunks ang kukunin ko. Kaya sa ganito, $1 ang difference. So ito na lang, hiwain ko na lang. Sumura pa. Gata. Tapos, buko juice, coconut water, condense. Yun, pare-pareho na nandito, mga pang condense ibap. Saka ito, rice seasoning. Para sa ating musubi at saka onigiri. So, yun lang. Ayan, yan na lahat yun. Naabot din ng, ay nahulog ang cucumber. Naabot din yun ng 600 kasama yung mga karne. Pero okay na kasi 2 order ang kasabay na yan. So not bad. Itong pakwan ako excited. Sana matamis. Tagal na namin din nagpapakwan. Tapos ito pala. Yung beef shank na boneless para sa kare-kare. Ito para sa pares. May order akong pares eh. Nakita daw niya yung yung ginawa kong pares. Kaya nag-order siya. Tapos ito chicken breast pang cordon bleu. Giniling gawa ko ng siomai pang stock lang. Siomai o kaya spring roll. Para may stock up tayo dyan. Tapos ito pork butt. Karamihan mga kalahati niyan puro sa order. Ayun gabi na. Gabi na nasundan yung vlog. Nakatulog kasi kami dito sa sopa. Ayun siya, seryoso. Nakakain ka naman dear. Nanonood ng Ano yan? House of Dragons. Kaya lang isang episode pa lang. Bitin, pero ang ganda. Tapos habang nagpe-prep ako. Ito. Ayan. Kasi ito kong lalagay para tipid sa space. Tapos ito pala yung pakwan na nabili. Tamis. Kalahati pa lang yan. Ito pa yung kalahati. Yun nga lang, may mga buto siya. Ayan. Nandiyan na ata si Jermaine. Ayun First day. First day. Pumasok. Extra day niya ngayon Dapat bukas tsaka Sunday pa
So sa BMO siya bukas. Yung mga pupunta ng BMO dyan. BMO Center. Ano yan? Yung breakfast. Ano yan? Breakfast. Brick Fest. Ayan, bulol. Brick Fest. Ayan siya. Kamusta? Pagod? Daming box. Buhat kayo, setup? Lahat ng Lego na stock. Nagdala ka ng tubig bukas kasi hindi ka makakalabas basta-basta dun. May naman siya magdala ka ng baon. Kamusta? Kamusta ka na? Daming binuhat? Daming box. Sila nag-set up ng mga Lego. Bukas, paano yun? Ikaw customer service? Ayun pala eh. Okay naman. Pagod ka? Nakakapagod. Break na kami naman eh. Malapit na matapos eh. Wala kang break? Dire-diretso? Ano oras ka ba pumasok? 1. Umaga na sa 10, no? Paalis na dapat kami. Mag-grocery nga kami kanina eh. Ano yun? Agency ba yung o direct? Agency. Agency sila? Kagandahan pag nagustuhan na trabaho mo, may mga events sila, ikaw natatawagin. Tawagan ako nila. Kaya mo naman. Hindi ka pa bukas, baka malate ka pa. Tulog ka maaga. Dapat lang. Magsiset up ulit kayo. 6:30 daw pala na dito. Bakit? Gano'n katagal lang. Ano kasi pasok mo? 8? Magbaon ka nga. Magdala ka ng baon ng daddy mo, baon mo na rin. Para makakain ka. Hindi ka for sure, hindi ka makakalabas doon, ano? Magdala ka rin sa bulsa mo ng mga snacks para kung sakali. Yung baby namin, baka magutom. Hindi mo makakayayit ka. Papayat. Yun o. Katapos lang namin maghapunan. Oras na rin, 8:30 na. Nakakatuwa din na kahit pa paano, di ba, nakakapag-apply si Jermaine tapos. Kahit lang, part-time. Parang part-time lang yun kasi event lang naman yun eh. Every weekend. Kagandahan lang doon kasi, agency yun eh. Yun lang. Pag may maganda So, yung pag performance nagustuhan siya doon, makukuha ako ulit siya. nag-start dito eh. Mahirap maghanap lalo ng trabaho. Daming kompetisyon, di ba? Lalo ngayon, dati madali maghanap ng trabaho ng estudyante. Ngayon, mahirap kasi daming kompetensya. Kasi ang daming hindi estudyante na mga nagtatrabaho na talagang naghahanap din talaga ng work. Kaya yung mga estudyante ngayon medyo hirap kumuha ng trabaho unless gaya yan, mga part-time. Yung magbabakasyon na, usually, ganyan maghahanap si Jermaine. Yun nga yung malaking pagbabago rito sa Canada eh. Lalo sa mga big city. Kasi dati talaga pag tapos ng klase, summer summer class, summer vacation nila bale. Priority yung mga bata. Priority talaga yung mga bata na nag-aaral, ganyan. Binibigyan sila ng opportunity na makapagtrabaho kahit mga ilang oras lang. Ngayon kasi parang nakukuha na rin ng maraming mga trabaho na full-time, matatandaan. Mga immigrant din actually. Kaya pahirapan na maghanap talaga yung mga estudyante. Kaya nga sabi namin kay Jermaine, pwede na muna yan. Kasi nga, ngayon talagang mas maganda kung sa agency ka kasi pag may availables, nagustuhan ng performance mo, ipe-place ulit siya sa susunod ng mga event or Doon lang din naman tayo nag-stand out mga Pilipino sa mga ganung bagay. Sa mga pag nakita nila yung performance mo, kahit nasabihin mong mga regular na yung mga iba. Pag outwork mo sila o kaya napakita mo talaga na worth it yung worthy ka doon sa position na yun. Yun, kukunin ka pa rin nila. Unless may mga kasi dito yung mga HR na pag nakapasok yung HR na yan, alam niyo naman, siyempre may mga connection or mga kasama nila, ganyan, papasok doon. Yun, nangyari na nga yung kay Kuya Louie, kung kilala niyo si Kuya Louie, di ba? Napapanood niya rin naman siya. Na sila yung, pangalan nito? Yung unionize sila. Kaya lang, may sila yung parang level by level sila or number sa seniority yan. So, nung pumasok na yung HR na yun, tapos biglang nag-jump daw yung mga
mga kakilala or kalahi niya doon sa ano natabo na sila na napasok agad sa top 10 ng seniority. Mahirap yung ganun. Kaya nagkaroon ng reklamuhan yata yun, parang ganun. Yun. Ewan ko kung ano nangyayari doon sa senaryo. Ano man nangyayari doon sa kwento? Ay, hindi ko lang. Kaya ni Kuya Louie nagkakantuhan nun eh. Napakwento lang din naman yun. Pero nangyayari talaga yun. Kaya nga sabi namin, kailangan talaga, pag nagkaroon ka ng opportunity magtrabaho, galingan mo talaga. Oo, papakita mo ano yung kaya mong gawin. Tuwan-tuwa nga siya kasi interested. Actually, may mga collection din na Lego si Jermaine. Si Jermaine. Kaya... Hindi na ano yan eh, parang suntok nga sa buwan, nag-try siya na... Nakita ko lang yun sa sa Calgary Cash Job sa sa Facebook. Oh, Jermaine, sabi ganun. Try mo apply, no? Baka... Gabi na nung nakita mo, no? Message lang daw siya. Tapos, kinabukasan, interview na siya. Oo. Hindi kinuha siya. Nakakatawa din. Kasi extra experience din niya. Tapos yun nga, kumbaga, hilig din niya yung Lego eh. Kaya nga sabi niya, madami niya picture eh. Sabi niya, mami daddy Papakita namin yung mga picture niya. May picture. Dami ron lang boxes na hinakot eh. 3 lang sila kinuha. May edad na yung dalawang kasama niya. Siya yung bata. Which is okay lang. Parang ano lang yun eh. Parang, mabigat, 1 kilong bulak o 1 kilong Kasi Lego, pag inisip mo Lego, laruan lang eh, di ba? Pero ang lalaki talaga ng box eh. Tsaka ang dami. Marami, oo. Kasi, syempre, bukod sa display sa sales. Kasi nga, sabi nga dapat 2 days lang ang niya, sa Saturday, Sunday. Pero dahil nga may mga setup pa, pinapasok rin siya kanina. 3 days na. Bukas 10 hours. Pasok na. 10 hours ba siya? Kaya nga sabi ko, dala ka ng mainom, dala ka ng pagkain mo. Chichirya, para kahit pa paano. Kasi sa sales yun, nakatayo lang siya maghapon dun. Tsaka laki nung di ba, nung pwesto. Sa BMO yata yun eh. BMO. BMO. Kaya sabi ko, baong ka. May mga nandito sa Calgary na interested sa mga Lego or nagko-collect ng Lego. Try nyong i-visit yun sa sa Brick Fest. Brick Fest. Ito na yung bukas na tsaka Sunday. Alam ko ngayon lang nagkaroon na yung ganyan sa Calgary eh. Siguro, Tapos sa Sunday meron kaming pupuntahan, red and white. Sino makasama si Jonas? Ito yan. Si Jonas kasama mo? Yung mga gusto ng ticket dyan, Kaso sa Sunday na to. Libre. Libre lang. Kasi usual customer kami dun eh. Siyempre, pandami. Pakita mo yung pinaka-logo niya. Ayan. Pre-pass. Ayan. Sa mga kolektor. Pero kung pupunta kayo ng hindi kayo nakaka-avail nito, may lang naman yan, may fee na $5. Hindi ba nagtaas? Hindi, nakalagay na nakapost doon sa group. Pero kung siya makalibre 5, abangan nyo na lang siya. Ano kasi pupunta? Mga 10 siguro. 9 or 10. Depende sa pagising niya. Yun lang kasi day off ko eh. Kaya minsan naisip ko na makakapunta pa ba ako dito. Para sobrang pagod na eh. Hindi, magpa-late ka na ng Magpa-late ka na ng punta. Kaya lang, pag-late, usually sa mga ganito kasi pag-late ka na, wala na. Wala ka na mabibili na mga gusto mo. Pero may mga pa yun. Makikita pa naman. Kaya lang yung mga mahal-mahal lang matitira doon. Ako naman kasi hindi rin ako masyadong magbibili kasi may mga pre-order dun eh. Pre-order ni boss. Putot mo. Boss kasi. Meron siyang nakuwang magkano yan? 200. Ano yun yung, di ba meron kaming yung points sa work. So, pwede mong gamitin yun sa Air Canada, pwede mong, kumbaga i-convert yun sa gift certificate. Merong Amazon, may Walmart. Binabalasa mo na yan Namimiss mo na magbaraha. Baraha, kalaro ko sa Ate Leti, tsaka si Kaka, yung tsuhin niya. Sila nagturo sa akin, tsaka si Mami. Si Doña Toyang. Para may kalaro sila, tinuruan nila ako kasi di ako marunong nun eh. Tapos, gusto ka laging kasali. Oo. Nag-aalaga akong bata nung time ng baby pa si... buntis pa ako lang kay Jonas. Buntis, napakaswerte mo araw. Lagi kang panalo. Sabi, swerte itong buntis na to. Lagi na lang. Pero bariya-bariya lang naman yan. Laro-laro lang. Saan ba ako nag-work ng time na yun? Sa Select.
Adit, minsan maglalaro siya ba? May panglaro ng basketball, tapos na. Ayaw, pagkatapos ng ano, ako nakukonsensya kasi sahod ni Ate Leto yun. Tapos yung kay Kaka, binibigay lang na. Binibigay namin. Tapos Binibigay lang namin. So, matatalo. Ginagawa ko, yung panalo, halos, sige, ito na lang sa akin, hapagatian, tuwa naman yung dalawa. Magtatalo, bukas uli, Hanggang sa nakarating na ako ng Korea nun, ano? Oo. Kaya lang, minsan na para, pagod Ayaw na mo ako kasi nung, nasa Korea, nag-max na ako, di ba? So, pagod. So, parang yung day off, di ba sa Pinas, isang araw lang ang off. Tapos, ang gagawin, maglalaro maghapon. Alang ayawan Ayaw lang umayaw Isang araw lang ba off sa Pilipinas? Di ba? Nalimutan mo na. Matandaan Kaya ang nag-gold ako pagdating dito, dalawa day off Nagre-reklamo pa ako, no? Sabi ko, 2 day off. Pero okay din. Maganda naman. Parang hindi na nga Parang hindi na nga 2 day off ko Sa Parang ngayon. ilang buwan na Kaya pa nag-slow down naman yan Ayun na nga Kaya inaano rin namin na baka pag Tsaka pag may lakad naman tayo pwede ka naman hindi pumasok ng extra. Sa'yo lang naman, na-share lang naman namin kasi nakakatuwa lang din yung kay Jermaine. Kahit pa paano nakakuha. Nahirapan kasi nagpapasa ng mga resume last time. Pang part-time. Hindi siya natatawagan Kahit may experience na siya sa Jollibee. Dahil ang dami na nagbukas dito Yun, kahit pa paano stepping stone na rin yung mga ganyan. Extra experience. Kaya nga, kailangan natin maging competitive lagi. Tsaka, pakita natin kung ano yung kaya natin. Hindi yung pagpasok mo lalambot-lambot. Oo, hindi pwede yun. Makakilala akong gano'n, lalambot-lambot. Meron ba? Ay, naka. Kailangan nun, maliksik ang kumilos. Kaya nga. So, yun lang naman guys. Salamat ulit sa inyong panonood. Ano bang plan natin Wala May plan. Bati nga pala sa birthday niya. Ayaw nga pala. So, ayun pala. Belated happy birthday, June 20th, si Elona Jean Bacani. Elona Jean Bacani. So, happy birthday. At saka, salamat sa mga comment last time. Kasi maganda yung yung topic nun, kung may 12M ka o Canada PR. Maganda rin kasi yung mga mas maraming nakaka-relate at saka kumbaga, yung mga nag-iisip na pupunta ba ng Canada o hindi. Yun, maging guideline yung ganun. Ang ano nila yung long term Talagang sila yung kumbaga naiisip nila yung long term tsaka yung mga medical issues na pwede natin kaharapin. Which is totoo, habang tumatanda ka mas mahirap. Kaya kami sobrang happy na kami na nandito sa sa Canada kasi wala kami magiging ganito kung nasa Pilipinas kami. Kung ano meron kami ngayon ang hirap abutin sa Pilipinas. Kaya kami okay na kami rito. Saka papakita mo lang talaga yung work ethics mo. Tsaka syempre, maging wise sa budgeting, pagre-ready para sa retirement, para pagdating ng araw, settled ka na. Tama. So, paano ulit? Thank you. See you on the next vlog. Bye.